Sa araw na ito ay muli nating babalikan. Sino nga po ba ang nakapanood sa unang tagpo, unang upload namin kay Foye Macaranas? Napakahirap walang paningin. Maliliit pa yung anak mo. Natatakot po talaga ako. Dati po lang isang gabi po, hindi po talaga ako nakatulog. Pati po iniisip ko po baka magising ko po wala na po akong makita. Sobrang saya po Daddy Frankie kasi isa po ako sa napili niyo nakatulungan po. Pero sasabihin ko lang sa'yo, kapatid, no? Manalangin ka lang at ano't ano man magiging result, Opo. kailangan maging nakahanda tayo. Opo. Maging malakas ang loob natin. Opo. Ayun. Magandang umaga sa atin lahat mga kababayan. Kumusta po kayo, no? Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong sikat ng araw, panibagong pag-asa. Maraming salamat po muli. Lord, thank you. Naging maaliwalas na naman ang umagang ito. Naging masaya na naman ang gising natin. Nawa po ay gabayan tayo ng Panginoon sa bawat araw-araw nating pagmimisyon. At syempre mga kababayan, sa araw na ito ay muli nating babalikan. Sino nga po ba ang nakapanood sa unang tagpo, unang upload namin kay Foye Macaranas? Isang nanay na nawawala ng pag-asa dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang sakit. At masyado siyang takot na takot. Hindi niya na alam kung saan siya lalapit dahil ayon sa kanya, hindi niya alam kung ano ang sakit na dumapo sa kanya. Dahil sa kawalan, kahirapan ng buhay, nagtitiis siya gabi-gabi, talagang kinakabahan. Sabi nga po niya sa akin, natatakot siyang matulog dahil baka bukas ng umaga paggising niya ay tuluyan na raw mawala ang kanyang paningin. Kaya sa tagpong iyon mga kababayan, na antig ang puso ng ating team, lalong-lalo na po ang inyong lingkod. Kaya naman, sinabihan namin siya na sa kanyang panawagan, sa kanyang hiling, ay sasamahan natin siya ngayon. Dadalhin natin siya sa bahay pagamutan. Papacheck up natin siya para malaman niya kung ano nga ba talaga ang kanyang sakit. Bukod po kasi sa panlalabo ng kanyang paningin, na nahihirapan na rin siya magsalita dahil mayroon na rin siyang sinus. Sa mga kababayan, maging ako man, ay hindi ko alam kung saan nagsisimula o saan nanggaling ang kanyang sakit. Kaya mga kababayan, samahan niyo po kami. Sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba at saan nanggaling yung sakit na dinadala ni Foye Macaranas. Maraming salamat mga kababayan. Pakishare lang po ang video ito. Sa mga hindi pa lubusan nakakilala, ako nga po pala si Daddy Frankie. Ako ang inyong host. At iimbitahan ko rin kayo mga kababayan na manood sa aking premiere tuwing alas 7 ng gabi. 7:08 po ng gabi ang eksaktong oras. Maraming salamat. Tuloy-tuloy po tayo sa video. Tara, let's go! Ayan, mga kababayan, samahan niyo ko at sunduin natin si Foye. Hello po.
Hello po. Hello. Morning, Poye. Kaya po pala. Oo. Frankie. Good morning. Okay ka na? Opo. Naka-ready ka na? Opo, dati lang. Nakapag-almusal ka na? Opo. Very good. Ba't ang ganda mo ngayon? Aalis mo tayo eh. Kailangan ba pag-aalis tayo, kailangan maganda? Opo. Hindi nga. Opo, dati lang. Okay, good. So, asan ang asawa mo? Ano po hindi po kasi siya pwedeng umabsent Daddy Frankie. Kasi po marami na daw po yung ikakawash nila ngayon. Maraming ikakarwas mo yun. Opo, kaya hindi po siya maka-absent. Sayang naman. Kaya nga po eh. Kasi, Gusto ko rin po sana siya yes, kasama. gusto ko sana makapag-assist sa'yo yung asawa mo. Opo. Yun ang gusto ko kasing base sa kwento mo sa akin nung unang punta ko dito, Opo. parang hindi kayo nagkakaintindihan ng asawa mo. Opo. Pero sa problema mo kasi para sa akin, dapat lalong-lalo na sa oras panahon na to, sa hirap at ginhawa, dapat siya ang gagabay sa'yo, di ba? Pero okay lang yan. Kailangan din natin mag-isip mga kababayan. Sa akin lang naman, para sa akin kasi mga kababayan, ang mag-asawa talaga, lalong-lalo na pag may pinagdadaanan ng isa, support to each other para mas maging strong sila. Yun yung sinumpaan kasi natin mga kababayan. Sa hirap at ginhawa, dapat magsasama, no? Pero katwiran nga niya, katwiran din nila para may income. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, mahirap maghanap ng trabaho. Kaya sige, we understand. Sino naman magiging kasama mo ngayon? Yung ate ko po. Andyan ang ate mo. Andyan po siya. Okay, very good. So, paano naman yung mga anak mo? Sino magbabantay? Binilin ko na lang po sa ko po, sa mga bayaw ko po. Okay. Tas sa Ilang taon ba yung anak mong bunso? 4 years old po. 4 years old. Tapos yung panganay? 10 years old. Pumasok po siya ngayon. Pumasok. So, pag uwi, may pagkain naman na. Opo, meron na po. Binilin ko na rin po. Binilin mo na. Opo. Sige. Saan nga ba tayo pupunta? Saan lugar? Sa high precision po sa BHF po sa Kalasyaw. Kalasyaw. So, alam mo naman na yun. Opo, No? alam. Ituturo mo lang. Opo. Yan mga kababayan, mga kabarangay, no? Si Daddy Frankie, gusto ko nga po sana is-asawa niya ang kasama pero narinig niyo yung usapan. But it's okay kasi andito naman daw ang kanyang ate. So, ang magiging papel po ng Team Daddy Frankie, dahil ang problema ni Poye ay wala silang kakayahan para pumunta doon sa pagamutan para malaman yung sakit. Kaya tutulungan natin siya kung ano yung mga dapat. Para sa ganun, mapagsimula na siya. Pag nalaman niya na yung kanyang sakit, malalaman na rin kung ano yung gamot na kanyang ititake. So mga kababayan, samahan niyo po kami. Tara, tara. Dala ka ng ano mo, mga gamit mo. Yung mga papel-papel na binibigay sa'yo, yung request galing sa doktor mo, Opo, andito. wala na kalimutan? Wala na. Let's go. Alam mo po, sayang, no?
hindi sumama yung asawa mo, mas masaya sana kung kasama siya. Tingnan mo. Mas mabilis bang gagaling pag kasama niya sa... Opo, mas mabilis po, Daddy Frankie. Mas mabilis kang gagaling. O, kaya sa susunod, sasama mo lagi asawa mo, ha? Opo. Okay. Ano ba pangalan ng asawa mo? David po. Shout out kay Sir David. David Salon o David Tea House? David Macarana. Ay, David Macaranas. Ay, dito na. Okay, ito na ba yung risky? Sir, nababasa ko na yung high precision. Ay, oo nga ito. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Andito na po tayo sa bahay pagamutan kung saan natin ipapa-examine si, pangalan mo ulit? Poy po. Poy Macaranas. So, ipag-pray natin mga kababayan na yung result is hindi problema, hindi malaking problema. Sana minor lang. Matanong ko lang po, hanap ka lang ng parking mo dyan bro, kung saan ha? Matanong ko lang, yung panlalabo ng iyong mata, matagal mo na bang nararamdaman yan? Opo, matagal na po. Since bata pa po ako. Lumalapit po talaga ako sa blackboard para makita ko po yung nakasulat. So, bata ka pa pala nararamdaman na yan, bakit hindi nyo na pina-check pa in early time? Kasi po, ang kala ko po, labo-labo lang po siya, ganun po. Akala ko po hindi po siya, yung malala, ganun po. Hanggang sa, ayun po, nakapag-asawa na po ako, doon ko po naramdaman na, yung lumalala na po siya. Ngayon Una po naramdaman ko po dito, naduling po ako. Opo, yung tao po, paningin ko po dalawa. nagiging dalawa na Opo, yung tao. nagiging dalawa, tatlo, ganun po. Hanggang po sa, nag-stack po yung black dito sa taas. Nag-i-stack na yung blood Opo. sa taas. Tapos ayun po, nagpatingin po ako sa doktor, pinaka-CT scan po nila ako. Opo, tapos clear naman po yun, tapos pinaulit na naman po yung sa katawan naman daw po, antibody test na. Oo. Opo. Wala pa rin. Bali, ito na po yun. Ay, ito na Daddy yun. Frankie. Opo. Pero matanong ko lang, nung dalaga ka pa, syempre under ka pa nasa pangangalaga ka pa ng nanay at tatay mo. Bakit hindi napacheck? Ano bang hanap buhay ng nanay at tatay mo? Nagtitinda po sila ng yung tinapa po, ganun. Kaya hindi po nila ako mapacheck up. Sa hirap ng buhay. Opo. Ilan ulit kayo magkakapatid? 6 po. 6. Okay, so ngayon, andito na tayo, yung matagal mo nang gustong mangyari sa'yo na malaman yan sakit mo. Opo. Ano yung nararamdaman mo? Sobrang saya po. Hindi ko po maipaliwanag kasi magagawa na po yung yung laboratory ko po. Kaya sobrang saya po Daddy Frankie kasi isa po ako sa napili nyo na tulungan po. Pero sasabihin ko lang sa'yo, kapatid, no? Manalangin ka lang at ano't ano man magiging result, Opo. kailangan maging nakahanda tayo. Opo. Maging malakas ang loob natin. Opo. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Ito yung dahilan kung bakit nagpursige rin po si Daddy Frankie na dalhin dito para malaman na natin yung sakit niya. Dahil ayon sa kanya, matagal niya nang gusto talagang mapacheck. Although sa kawalan, kahirapan ng buhay mga kababayan. Kaya hindi nila ito nagagawa. At mga kababayan, muli po, ang Team Daddy Frankie ay hanggang dito lang sa loob ng sasakyan, pwedeng mag-video. Pagdating sa loob, although itong ospital na to, itong pupuntahan natin is private. Pero alam naman natin mga kababayan, may mga rules, may mga protocol na dapat tayong sundin. Pwede siguro kung halimbawa nasa loob na tayo ng kwarto. Pero syempre, dadaan tayo kung saan-saan. Kaya may mga tao or may mga bawal, may mga bagay talaga na hindi dapat sinasama or hindi pwedeng tamaan ng ating camera. Kaya naman mga kababayan,
mas minamabuti natin na dito lang ang camera. At syempre mga kababayan, ang inyong lingkod ay hindi po makakasama sa loob, no? Para sa security, katahimikan din ng lahat. Kaya sasamahan na lang ng ating mga staff, no? So mga kababayan, abangan nyo pa po. Abangan natin, sabay-sabay nating tuklasin na sana okay at magiging okay ang result. At sana magawan natin ngayon. Maraming salamat mga kababayan. Are you ready, Poye? Ready na po, Daddy Frankie. Iyak ka na naman. No? Huwag ka na umiyak. Naiyak na ako kahapon eh. So, saan na ba yun? Kuya Rizky, okay na? Hintayin ko lang makaparada. Okay. Paparada lang tayo. Sige. So, sinong sasama? Ikaw, Kuya Sam? Tsaka si Christian. Okay. Basta andito ako sa sasakyan, message lang kayo parate. Okay? Tapos, si ate naman, si ate mga kababayan, papaalala ko na po sa inyo, may kasama rin po si Poye, pero mas minabuti at hiniling ng kasama na hindi daw siya isama sa kadahilanan may mga iniingatan din sila. So, respetuhin natin yung kahilingan, kagustuhan po nila. Ang mahalaga mga kababayan, nakatulong po tayo. Saan tawa nito? Hindi, nagbayad na po ako. Tinulungan niyo po ako, napagawa po natin yun. Kasi ayaw ko pong mabulang. Kasi Yes. paano na po yung mga anak ko, paliliin pa po sila.